Political dynasty ang nakikitang pangunahing salarin ni Senator Kiko Pangilinan sa matinding kahirapan sa bansa. Maliban sa may datos na nagpapatunay rito, halos 4 na dekada na rin itong nakasaad sa mismong saligang batas. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin anyang binabaliwala ang panawagan ng mambabatas sa report ni Raymond Dadpaas. Kung walang political dynasty, walang mahirap na lugar sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan kasunod ng panawagan na ipasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Pangilinan, napakalinaw sa mga datos sa mga pag-aaral na nagsasabing kung saang lugar pinakamalalakas ang political dynasty ay pinakamatindi ang kahirapan. Wala nang palusot ang lulusot sa patuloy na pagkakaantala ng batas dahil kulang pa ang aksyon. Sa ika-2 ng Pebrero ay mag-39 na taong gulang ng 1987 Constitution, pero sa halos 4 na dekada binabaliwala lang ang maliwanag na utos nito na ipagbawal ang mga dinastiyang politikal. Sa pulong ng LEDAC noong Disyembre, isinama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Political Dynasty Law sa priority ng kanyang administrasyon ngayong taon. Maliban sa pagtutol laban sa korupsyon ay malakas din ang sigaw na itigil na ang political dynasty na siyang ugat ng kahirapan. Nanawagan si Pangilinan sa liderato ng Senado na simulan na sa lalong madaling panahon ang mga hearing hinggil sa anti-political dynasty bills na kanyang inihain. Hiwalay pa kina Senador Risa Hontiveros, Ping Lacson, Robin Padilla, Bam Aquino at JB Ejercito. Hamon ni Pangilinan na ito na ang panahong patunayan na seryoso ang gobyerno na gustong umasenso ang bansa. Ang susunod na Pangulo ng bansa ay hindi dapat kabilang sa political dynasty. Dahil kung walang political dynasty, walang mahirap. Nakamasid ang taong bayan at di na bibenta ang muling katwiran na pagpapaliban pa sa pagpasa ng anti-political dynasty law. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.